kaysa masira pa yung sasakyan, wala naman niyang okay lang na hindi kami mag-boundary, sir eh. Ang problema, pag nasira, wala rin kami pampagawa, abono kami. Unti-unti at isa-isa nang tumitigil sa pamamasada ang mga tsuper ng jeep dahil sa ilang linggong sunod-sunod na dagdag presyo ng diesel, dala ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa transport group na Manibela, hindi lang mga modern jeep at tradisyonal na jeep ang posibleng huminto sa pamamasada. Patian niya mga driver ng UV Express, tourist van, truckers at mga tricycle drivers ay posibleng gumarahin na rin muna. Kagabi April 6, nagsagawa sila ng isang virtual meeting kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang grupo ng transportasyon. Bukas mayroon silang nakatakdang press conference sa Quezon City at posibleng dito nila i-anunsyo ang malawakang tigil pasada o pagsasagawa ng mga kilos protesta. Ito po kasi magkasama na kahit na consolidated, unconsolidated. Kasi iisa lang naman po kami ng kinakaharap na problema, tayo. Yung problema natin to sa petrolyo na nakakalungkot na wala sa atin yung gyera, pero tayo po ang higit na mas tinamaan kaysa po doon sa lugar na may gyera. Samantala, hindi anila sapat ang ipinamahaging fuel subsidy na 5,000 pesos kada kwalipikadong benepisyaryo para ibsan ang taas ng presyo ng kada litro ng diesel. Doon sa itinaas ng presyo ng petrolyo, kulang na kulang ito. At sabi nga natin, 3 araw lang na kukonsumo namin ito versus doon sa ilang araw o ilang linggo na tumaas. So, luging-lugi po talaga. Kanina ipinagmalaki ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nasa 1 bilyong piso na fuel subsidy na ang kanilang naipamahagi sa mga tsuper sa buong bansa. Inanunsyo rin ng Regulatory Board na simula sa April 15 ay sisimulan na ang Service Contracting Program na inaasahang maghahatid ng libreng sakay sa mga pasahero. Sa Metro Manila, kabilang sa programa ang mga bus sa EDSA Carousel at mga modern at tradisyonal na jeep na tumatawid sa mga istasyon ng LRT at MRT. Hindi pa nga nababayaran, 32 million daw ang utang. Yung nakaraang administrasyon pa, tapos sasabak na naman sa libreng sakay. Pag-aabono na naman sila. Sa libreng sakay po sa EDSA Carousel, ganun kalaki po ang nauubos. Doon pa lang sa EDSA Carousel po, ubos na yung pondo. Hindi solusyon ang libreng sakay, hindi solusyon itong ayuda. May panawagan naman ang Manibela sa Department of Energy na naunang nag-anunsyo na pinayagan ng Iran ang pagdaan ng mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Total na ipakiusap ng DOE sa Iran na makadaan tayo sa Strait of Hormuz. Bakit hindi pa ipinakiusap na babaan yung presyo? Hanggang ngayon, patuloy na panawagan ng mga transport group ang pagbasura sa Oil Deregulation Law at pagtapyas ng value-added tax at excise tax upang mabawasan pa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Mabagal po ang gobyerno. Nilasap muna namin yung bigat ng presyo, taas presyo ng petrolyo bago sila gumalaw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.